Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko pong subscribers. Kumusta po kayo? Ang topic na pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa isang kondisyon ng mga tao na kung saan ito po ay tinatawag na sexual addiction or hypersexuality or compulsive sexual behavior. Baka kasi meron po ang ilan sa mga kakilala ninyo ng ganitong sitwasyon at nahihiya silang magpakonsulta kasi syempre medyo controversial topic, medyo nakakahiyang magpa-check up, magtanong sa ganitong topic, kaya tatalakayin po natin ito sa pagkakataong ito. Ano nga po ba ang hypersexuality? Ito po ay isang proposed disorder. Ibig sabihin, hindi pa po siya officially recognized bilang isang disorder, okay, ng DSM-5 or Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder. Ibig sabihin, hindi pa po siya distinguido bilang isang disorder. Ang DSM-5 po ay reference book on mental health and brain-related conditions and disorder. So, proposed pa lang. So, ito pong hypersexuality na to ay excessive preoccupation or sobrang abala yung isang tao sa pag-iisip ng mga bagay na may patungkol sa pakikipag-talik. Yung simboyo ng kanyang damdamin na may pagkahilig sa ganung mga bagay ay nagdudulot po sa kanya ng pagkabalisa, mga problema na nakakaapekto po sa bawat aspeto ng kanyang buhay. So, napakahalaga pa rin na pag-usapan natin ito kasi maaaring masira ang isang tao dahil sa ganyang kondisyon. Now, ano po ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hypersexuality? Una sa lahat, biological. Okay? Baka yung mga neurotransmitters po niya sa kanyang utak ay nagkakaroon ng imbalance. Pati ganun din po yung hormone level or nagpa-fluctuate po yung kanyang hormone sa katawan. Yung lahat ng mga ganyan, yung neurotransmitter, hormone, ay may kinalaman po. Number 2, psychological. Baka ang isang tao ay nagdaranas po ng trauma, mood disorder, or personality disorder. Okay po. Pangatlo, maaaring dahil sa kanyang kapaligiran. Ganon din po sa mga nakakasalumuhan niyang tao. Baka, ano po yung mga nakapaloob dito? Baka yung isang tao na to na may hypersexuality ay nagkaroon po ng early exposure to sexual content. Katulad ng mga pinapanood na mga hindi kaya aya-aya or malalaswang mga panoorin. Or baka yung nung bata siya actually nakakita po siya ng mga tao na nagko-contact o kaya po napapanood niya sa television, sa cellphone, lalo na po sa panahon natin ngayon, hindi natin mapipigilan yung mga kabataan na gumamit na cellphone. Kaya baka yung tao na to ay lumaki sa isang pamilya na tinatawag na dysfunctional family. Ito po yung mga pamilya na laging nagkakaroon ng away, pangit yung pinapakita ng magulang, nagkakaroon ng pang-aabuso, pagpapabaya, o baka siya ay iniwan ng kanyang mga magulang, hindi siya naalagaan, or hindi sila nabigyan ng kanilang pangangailangan ng kanilang kabataan, inabandon na po sila. Or yung mga magulang ay laging nagsisisigaw, or nag-aaway, ayan. Yan po yung tinatawag na dysfunctional family. O kaya yung mga kaibigan naman nito ay nagkakaroon po ng peer pressure. Yung mga kaibigan niya, katrabaho niya ay nagiging impluwensya sa kanya para gawin yung tinatawag na pagkahilig sa pakikipagtalik. Ano po ba? Dito na po tayo. Ano yung symptoms na makikita natin, mga senyales na isang tao ay may hypersexuality? Una sa lahat, preoccupation with sexual thoughts or fantasies. Okay, abala siya sa kakaisip na tungkol sa pakikipag-siping. Ganon din po, nagpapantasya siya sa isang tao. Okay, number 2, hindi mapigilan or sobra sa pagsasarili. Number 3, sobra at malala na pakikipag-sexual contact. Hindi na normal. Ano po ito? Yung multiple sexual partners, sobrang panonood, paggamit ng pornografiya. Okay naman po yung tao na yun ay gumagastos na sa para lang
makakuha ng babae, mga ganun po. O kaya naman po ay nag-engage siya sa high-risk asexual activities katulad po ng hindi protektadong pakikipagtalik, katulad ng hindi paggamit ng mga barrier, condom, ganon. Ganon din po, nakikipag-contact po sila ng maaga pa, bata pa. O kaya, nakikipagsiping sila sa mga tao na may maraming mga sexual partner. Number 4, interference with daily functioning. Hindi na siya makapag-function normal, kundi ang isip niya doon na lamang. Okay, pati sa trabaho, napapabayaan po niya yung relationship niya sa kanyang asawa, sa kanyang boyfriend, girlfriend, ay napapabayaan nyo na dahil sa ganitong mga tinatawag na mas sobrang sexual behavior. At kapag nagawa niya po yung ganong mga bagay, nakakaramdam po siya ng pagkabalisa, pag-aalala, kahihiyan, konsensya. Pagkailan or marami sa mga binanggit ko ay mayroon sa isang tao, possible na meron po siyang tinatawag na SEX addiction. Now, patalastas po muna, meron po kong links dito sa description ng video ito. Please check out po para mapanood po ninyo yung ibang mga videos ko pa. Now, meron po bang lunas sa SEX addiction or hypersexuality? Yes, meron naman po. Basta, ang pinakaunang goal or dapat na makita sa tao na to ay accepted niya na meron siya nito at willing po siya na gumaling or magpagamot. Unang treatment po ay tinatawag na psychotherapy. So, pag sinabing psychotherapy, ikaw ay magpapakonsulta sa mga licensed professionals katulad po ng mga psychologist, social worker, professional counselor. Sila po yung mga tao na dapat po nating puntahan para makatulong po sa atin na magkaroon po ng tinatawag na cognitive behavioral therapy or talk therapy. Ito po ay pwedeng gawin ng individually or by group. Dito sa cognitive behavioral therapy po na ito, malalaman at maiintindihan nyo po kung ano yung mga dapat po ninyong gawin para maka-cope po kayo sa ganitong sitwasyon. Pangalawang paraan, medication. Baka kailangan nyo po ng gamot. Paano nyo po malalaman? So, magpapakonsulta po kayo ngayon sa mga doktor, sa mga psychiatrist. Hindi ibig sabihin nagpakonsulta kayo sa psychiatrist, baliw na po kayo. Kasi may mga ganong kaisipan, hindi po yung tamang kaisipan. Ang mga psychiatrist po ay maaaring mag-prescribe po sa inyo ng mga gamot na makakatulong po kung kayo po ay may mga pinagdadaanan sa inyong mga mental health. Ganon din po dito sa SEX addiction. Pwede kayo nilang maresetahan. Number 3, support groups. Napakahalaga po pala ang pagsali sa mga support groups na pareho po kayo. Yung mga nasa grupo po na ito ay pare-pareho ng pinagdadaanan. Kasi pwede po kayo mag-usap po doon, walang discrimination, pwede po nila kayong matulungan, ma-advisean ng mga katulad nyo yung pinagdadaanan. So, saan po tayo makakakita ng mga ganitong support groups? So, sa pagsisearch ko po, nakakita po ako sa Facebook. Siguro, magtanong-tanong din po kayo sa mga licensed psychiatrist kung mayroon pa po silang ibang mga alam na pwede nyo salihan. So now, ang susunod po sa video na ito, sa susunod ko pong uploads, ay tatalakayin ko naman po ang mga tips kung paano nga ba maiiwasan ito, itong SEX addiction. Ayan, salamat po sa panonood. Muli, pagpasensyahan nyo na po ang aking boses kasi kagagaling ko lang po sa trangkaso. So nagpapagaling pa po ako. Medyo okay na rin po, kaya maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsubaybay sa aking videos, sa aking channel. Ganon din po sa mga nagdaan ko pa pong videos. Kung may mga tanong po kayo, please comment your questions below at sana po makuha ko po, iregalo nyo naman po sa akin ang subscribe at pag-like sa aking video. Ingat po kayong lagi and shoutout po sa lahat. Bye-bye po!